busisiin natin kung ano yung mga nakapaloob dito sa Article 4 ng impeachment, Articles of Impeachment, kung saan ay tigani, yun yung kanilang unang ipepresenta. Yun yung sedition, grave threats. Yung grave threats, yung napag-usapan na nga natin kanina na mahirap medyo kailangan i-prove nila kung may katotohanan ang kanilang aligasyon na talagang yung tangkang pagpatay sa ating Pangulo, pamilya ng ating Pangulo at ang ating Dating House Speaker. dating House Speaker. Yan po yung ano. Pero yun nga, napag-usapan na nga natin kanina na medyo wala naman yatang pagdi-deny at talagang inamin na sinabi. So, nasa prosecution na lang kung paano nila ililatag ang ebidensya upang mas maintindihan ng mga tao at ng ating mga senator judges. Attorney Vidal, balikan ko lang yung parehong tinanong natin kanina kay Professor Aquino, no? What if nga mag-resign, ano? Kasi kung kinukumpara natin yung mga dating impeachment trial, taking the example of dating Ombudsman Gutierrez. Yes. Diba? Ano po nangyari doon? Kay Ombudsman Gutierrez, pagkatapos na aprubahan yung articles of impeachment, nag-resign na siya. Resign siya. Sa House of Hindi Representatives. siya nakarating sa Senado. Hindi nakarating sa Senado. Ganon din naman na Dating COMELEC Chairman Bautista. Andy Ganon Bautista. din. Pagkatapos ng ma-impeach, nag-resign na din. Hindi na nadala sa Senado. At isa pa, si ating dating Pangulong Joseph Estrada. Yan po ay nagsimula yung trial, di ba? Pero nagka-people power. Eventually, nag-resign din siya. Yes, but we have, ito kasi mga katanungan. Pero, di ba, partner, pero nagkaroon ng nagkaroon ng Ebidensya. pardon si Erap. si President Erap. Pero ito po yun, i-clarify lang natin. Iba yan. Iba yung pardon na. Yung pardon na yun kasi after siya na nag-resign, isinampa yung kaso sa Sandigan Bayan for plunder and he was convicted. Yes. But after a month, binigyan siya ng pardon, absolute pardon nitong si President Arroyo. The question is... That's why, nakatakbo pa siya. Nakatakbo pa siya, oo. Yun, ng kaibahan. Because, Yung pardon, kasi pag dito, pwede kang i-pardon kasi hindi to impeachment. Ito ay sa Sandigan Plunder. Bayan plunder. Ibang kaso yun. Pero kamukha na sinabi ni Father Ranillo, pag dito sa impeachment, hindi ka po pwedeng i-pardon. Hindi ka pwedeng magkaroon ng executive clemency. The president cannot do that. So what's gonna happen to this public official? Hindi na ba siya pwedeng ma-appoint? Hindi na ba siya pwedeng ma-elect? No more. Hindi Kasi na. hindi ka na pwedeng mag-hold ng public office. office. Maski barangay captain, hindi na po pwede. At yun na nga, sa kalagitnaan ng paglilitis dito kay Vice President Sara, baka siya ay mag-resign na lamang sa layuning makatakbo pa siya sa public office sa 2028. Itutuloy pa kaya ng impeachment trial at pag itinuloy, ano ang maaring mangyari? ayan, talagang itutuloy dahil nagsimula na. Hindi katulad ng mga president natin na pagkatapos ma-impeach, hindi na natuloy sa trial. Ito, Except for Erap. Except for ERAP, dahil nag-resign din eventually dahil sa EDSA People Power 2. By the way, ako nga nag-file sa Supreme Court regarding yung qualification ni ERAP to run again. Pero sabi nga ng Korte Suprema, kapag Pinera. absolute pardon, pwede. So pag tumakbo ulit. Pag tinuloy, maaring ipataw yung perpetual disqualification kung makukonvict, kung makukonvict. Yeah. oo, pwedeng magkaroon ng perpetual disqualification from office kahit na nag-resign na siya siguro. Sa tingin ko, kasi tuloy-tuloy na eh. Paano ma-stop pa ba yan? Unless, of course, there would be, Depende sa Senado. sa pag-uusap, kung Oo. ano yung dapat. Pero ito nga kasi actually ako, partner, Sa tingin mo? kuro-kuro ko lang po ito, no? Kung magkakaroon man dito ng mga insinuation of resignation, I think I would do this at this very early Early. time. Dito na. Hindi po Panahon pwedeng doon na sa malalim. Kasi sabi nga natin, ang tao nakikinig, nakatingin.
So, pag yung malalim na, iba yung thinking ng lawyer sa ebidensya eh. Iba yung thinking ng judges na ano sa ebidensya. Iba rin yung thinking ng ordinary layman sa ebidensya na sa kanila, oy, yan na yun eh. Yan na yun. So, dapat eto mangyari. Such that pag nagkaroon ng desisyon na mali, iba doon, galit ang tao. Kaya Diba? nga, medyo ang ano na nga natin dito ay ang mga tao. Kung ano ang gusto, kaya nga ang sinasabi ko dito, tayo, yung mga Pilipino, mga tao, kung ano ang nakikita nyo, kung ano ang inyong nasa puso, ilabas na. Kasi hindi tayo pwedeng manahimik, di ba? Kung ano talaga ang sa tingin natin ay may hindi tamang nangyayari, wag tayo magsawalang kibo. Pero attorney, as a lawyer, saan po nagtatapos ang proteksyon ng malayang pagsasalita? At kailan lumalagpas sa linya ng sedisyon o pag-uudyok ng pagrebelde na at yung kriminal na pagbabanta? Paano po natin... Kasi yung pag-uudyok na yan, dapat ang nasa batas, inciting to sedition, dapat may karampatang aksyon. Kung salita lang, kung medyo nagsasabi ka lang na tayo ay lumabas at hindi naman ganun ka forceful ang pagsasalita mo kasi ang sedition ay kailangan may kasamang action na talagang you want to wage rebellion or war against the government. Lumaban ka, lalaban tayo sa gobyerno. Yun po ang sedition. paano kung yung nagbabanta ay may power o may kapasidad na magpapatay o mag-utos nito, lalo kung siya ay nasa posisyon? Ayan ang isang bagay na ating pwedeng masabi na maaring mangyari kung talagang gustong ipagawa. Dahil may kapasidad upang siya ay isagawa yung kanyang banta. Yung banta. Kasi grave threat nga yung nakalagay sa articles of impeachment. Parang may threat to the life of the president. But bukas pa natin yan malalaman kung yan nga unahin. However, bago tayo mag-wrap up, kanina iminungkahi ng, I think, ni Senator Cayetano itong pagpaparticipate ni Senator Marcoleta and Senator Estrada dito sa impeachment proceedings. Gusto nilang, actually ito, hindi lang to ilalatag sa impeachment court. Because ng may jurisdiction na kasi dito, partner, Senado. ang Sandigan Bayan. Under na to ng Sandigan Bayan. So, ang prosecution, I don't know kung sino man ang gusto para mag-participate sila, doon yan dapat dalhin. Itong motion na to sa Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan ang magbibigay ng go signal whether i-allow nila si Senator Marcoleta or si Senator Estrada to participate in this impeachment. Kailangan ba personal na pumunta doon? Di ba pwede yung... Kahit na. Pwede hindi kasi ngayon naka-suspend si Senator Jinggoy. So definitely hindi siya pwedeng Pero mag-participate. remember, this is also sui generis. Pwede rin. Kaya lang, ganito pa rin yun. It depends on the Sandigan Bayan. Kasi sila ang medyo sa jurisdiction sa dalawang senators na ito. Kaya ang mangyayari, mag-antay na lang po tayo kung ano. So what are we expecting for tomorrow? Number one, eto lang yung nakikita ko, partner, okay? Kasi bukas most likely will be the pre-trial. Dito ilalabas yung napagkasunduan nilang meron ng pre-trial order. Hindi, tapos na Dito yung pre-trial. Bukas start na ng hearing. Nag-pre-trial na ba kanina? Magpe-present na ng ang pre-trial, tapos na. May pre-trial Yeah, order na. ilalapag na nila yung pre-trial order. Hindi, may hearing na Nailabas bukas. Ebidensya, yung Bukas may hearing na. So, NBI, mag-hearing na dalawang tomorrow. NBI. So, titignan natin ngayon yon. Kamukha nga ng sinabi natin, magmamatsyag po tayo. Hindi tayo yung, eto na yan. Ito na yan, sigurado na yan. Mas maraming boto rito. Hindi po ganon. Tingnan natin kung ano yung mga ebidensya. And every one of us will learn every day ng legal patungkol dito. Mga Latin terms, yung mga procedural, makikita niyo pong lahat. And this is very educational on our part. And syempre, hindi lang kami ngayong gabi, meron po kami bukas at meron din kami on Wednesday. At saka, attorney, dalawang lawyer ito,
yung kasi ba yung mga terminology na ginagamit sa korte, kaming mga ordinaryong mga mamamayan, parang ang hirap naming intindihin. Ano pong inyong ating request sa Senado para mas maintindihan po ng ating mga manonood, ng sumusubaybay na yung mga common tao ay talagang maintindihan nila yung mga tinatalakay sa Pwede naman pagdinig? Tagalogin, siguro. Siguro Tagalogin nila yung mga terms o kaya mag-explain sa Tagalog. Siguro naman yung tanong at sagot bukas sa mga NBI agents ay baka Mas naman maganda kung Tagalog. maganda kung Tagalog. Unless yung mga term talaga na hindi maiiwasan. Baka na, bukas medyo matagal dahil dalawang witnesses, direct and cross. Ulitin ko lang yung tanong kanina kay Father Aquino, no? Social media. Ito ho ang matinding kalaban natin ngayon, yung paglabas ng mga fake news. Alam mo naman, ang politika, no, may kanya-kanyang kampo ito at maaring baka mailigaw ang taong bayan kapag bumaha sa social media ang mga maling naratibo ng impormasyon. Anong magandang may advice natin sa mga manonood? Nasa trabaho na po yan ang ating NBI, kumbaga. Pero ang masasabi ko lang, huwag po kayong maniniwala basta-basta sa inyong nakikita sa social media. Marami pong fake news. Kaya nga sinasabi, huwag magpaloko, mag-research din po tayo. At ang masasabi ko lang dyan, ang mga senador po natin ay ating ipagdasal. Kailangan po nila ng dasal upang maliwanagan ang kanilang mga isip at sana ay maging maganda ang katapusan nitong impeachment trial sa ating Vice Presidente. Okay, maraming salamat po, Attorney Alice Vidal, sa ating napaka-enlightening na discussion ngayon.